Hi everyone! Welcome back again to my channel. It's Dylena Vlog for today's video day. Ayan, papunta na naman tayo ng market. Itlog ang bibili natin today. So, sasagutin lang natin yung ating isang subscriber, Day. Ayan, sabi niya, Day, pwede ba gumamit ng phone ang mga DH dyan sa Hong Kong? So, ayan. So, based sa experience ko, Day, nung pagdating ko pa lang sa bahay ng amo ko, may pinapirmahan sa akin ng mga rules nila sa bahay nila. Isa na doon, ilang ulit kasi mga 3 pages yun, back to back, na bawal ako gumamit ng phone while working. So one time, Day, nung lumipat kami ng bahay, Day, ng mga amo ko, then walang telephone, then nagme-message siya sa akin. So ang ginawa ko, Day, akala ko okay lang na ilabas yung phone. Kasi nagme-message siya sa akin nataon na. Pag nagme-message siya, tulog yung alaga ko. So, hindi ko kasi sinilent yung aking phone para mabasa ko yung message niya para alam ko. So, nagigising yung alaga ko. So, kinabukasan, ganun ulit. Then, pag nagme-message nga siya, nataon na tulog yung alaga ko. Then, nagigising nga yung alaga ko. So, kinagabihan, sinabihan niya ako na don't use your mobile phone while you working. Sabi niyang ganyan. So, ako, sabi ko, okay, pero medyo pikon nga ako that time kasi nga, akala ko naman, kasi nagme-message siya Kung hindi siya nagme-message, hindi ko naman ilalabas yun. Yun ang ano ko. Pero sabi nga kagabi doon sa aking live, mahirap naman daw yung sabi ko nga na, kung pwede naman palagpasin yung mga ganitong sitwasyon na hindi ka na lang mangatwiran para hindi na magkagulo, kung baga hindi kayo magkaroon ng bangayan. Kasi yan yung iniiwasan ko din dati, na kung kaya naman tiisin, baga magpakumbaba. Kaya isa yung sa puhunan natin dahil yung habang pasensya talaga pag nagtrabaho tayo bilang OFW dito sa Hong Kong. Kasi once na pinatulan mo, uminit din yung ulo mo, uminit yung ulo ng amo mo, din sinabayan mo. So, sabog talaga, Day. So, meron din tayong isang subscriber na nagtanong, bakit po may termination sa Hong Kong? So, legal po iyon dito sa Hong Kong, Day, na kung ayaw ni amo sa'yo, pwede ka nilang i-terminate, babayaran ka nila ng 1 month salary mo, tapos travel ticket, then 100 travel allowance. Then kung halimbawa yung hindi ka pa sumahod, nag-work ka na ng 1 to 15 days sa kanila, babayaran din nila yon. So, ganun din naman ang helper. Pwede rin tayong mag-terminate ng ating kontrata kung hindi na natin kaya. So, tayo din yung magbibigay ng 1 month salary natin sa kanila. Pwede rin namang 1 month notice. Ayan, mag 1 month notice ka, din after mo mag-work ng 1 month sa kanila, pwede ka na din umalis. So, legal po iyon dito sa Hong Kong. So, meron pang ibang malala na amo, Day, na as in, ang gusto nila, Day, na tulad ng kasabayan ko sa OWA, yung naging kasabay niya din sa OWA or TESDA, basta naging kasabay niya something, nag-break doon kasi super higpit nga pagdating sa phone, kasi ang gusto ng amo niya, ang phone niya ay ilagay sa may CCTV, sa harap ng may CCTV. So, hindi mo talaga magawa ng paraan na makadut-dut ka sa buong maghapon. Nakaka-homesick kaya pag gano'n. Halimbawa, di ba, hindi yung kumbaga wala kang mapunta, kung madut-dut, ganyan. Nakaka-homesick yun sobra. So, merong amo na ganun, Day. Hindi lang yun. Maraming nagpo-post din na ang advice nila pag ganun yung amo mo, bili ng panibagong phone, then wag ipakita sa kanila na may extra phone ka para hindi nila alam. At least, kumbaga, alam nila na nandyan yung phone mo, hindi ka gumagamit ng phone, pero may extra kang phone. So, para-paraan na lang, Day. Kasi once na, ayan, mag-break ka, din yung napuntahan mo mas worse. So, tiyagaan na lang din talaga kung ayaw mo mawala ng work, diba? Kung willing ka naman, kasi pag nag-break tayo, Day, or na-terminate tayo, may chance tayo na pwede ba tayo mag-stay 14 days dito sa Hong Kong. Pero 50-50 siya, Day, kasi nga lalo na pag first timer tayo, ilang months pa lang tayo sa amo natin, 2 lang yung pupuntahan natin, Day.
pag makahanap ka ng amo, ayun, makakapag-stay ka dito sa Hong Kong at hindi pa din dyan nagtatapos kasi questionin din ng immigration bakit ka umalis kasi mostly ay kaya hindi naaaprobahan ang mga DH kasi parang nagja-job hopping sila dito dahil. So, yun ang isa sa mga dahilan bakit hindi nabibigyan ng panibagong visa ang mga baguhan na nag-terminate or nag-break ng visa. So, kasi yun ang reason ng iba na sinasadya na umalis para maghanap ng mas magandang work. So, 50-50. Kung hindi ka makahanap, mostly talaga malaking percent na pagbago lang tayo. Kasi karamihan talaga sa hanap ng mga amo ay yung finish contract talaga. Diba? So, mag-market muna tayo, Day. Continue natin mamaya. So, ayan, Day. Itlog lang ang ating bibilihin. Ipapakita ko lang sa kanila to. Liko, please. Liko. So, ayan Day, tapos na tayo mag-market. So, dito Day, meron naman ding amo na allowed. Tingnan nyo, marami na din nagbo-vlog, diba? Allowed silang mag-video sa kung saan-saan. Kasama pa yung amo. So, surtihan lang talaga Day. Ako naman, patago lang talaga ako. Kasi ang CCTV dito sa bahay namin ay 24 hours 7. Ayan. Ganun ang mga amo ko din dito. So, nakamonitor talaga sila. So, pag ano lang ako, sa CR, yan sa pinakamas safe na lugar. Tapos, sa kwarto ko after ko matapos yung work ko. So, ayan. Diyan ako nagla-live. So, parang nasanay na rin sila ang ingay ko, diba? Kasi bago matulog, nag-vlog, nagla-live, nakikipagkwentuhan. Ewan ko ano iniisip nila. Oh, 3 years na rin. Ay, 2 years pala, 2 years. Kasi 1 year hindi naman ako nagbo-vlog that time. Pero kumakanta ako dahil na naging singer ako that time, nung una kong taon sa kanila. So, sinasaway din ako nila. Kasi sa kusina ako dati, nung unang bahay, nandun pa kami sa bahay ng parents niya. Nasa kusina ako kumakanta. Sa Star Maker kasi ako na-addict dati. So, una kong mga buwan kasi nasanay sila na yun na kasi yung pinaka-ano ko dahil no, nagpapawala ng homesick ko pag natitense ako, ninenervyos ako, kumbaga marami akong iniisip na mga negatibong bagay. So, kumakanta ako para ma-distract, hindi ako ma-focus doon. Yun ang naging way ko para malagpasan yung mga kumakanta talaga ako dahil na alam mo yung birit na birit, kahit mali-mali lyrics, kahit hindi tama yung yan ang naging naging paraan ko para maalis ko yung tulad nung alam mo yun na ingat ka na hindi makabasag pero dahil natitense ka na sa isip mo, hala baka makabasag ako pero alam mo yun, lalo tuloy nakakabasag, nasasabit doon kung saan. So, yun ang naging paraan ko para maalis ko yung aking nervyos na ganina. So, ginawa ko, kumakanta ako, umpisa o hina lang, pero katagalan, ayan. Nasanay na hanggang ngayon yung mga amo ko. Yung aking alaga, yung ayaw sa akin, ayaw daw niya ng kanta ko. Pinapa-stop niya ako, pero yung mga amo ko, nasanay na sila kahit nandiyan sila, nabirit ako. So, para-paraan na lang talaga dito sa abroad ay. Kaya, ikaw lang din talaga yung kakampi mo. Kasi, pag nagsusumbong ka naman sa family, hindi pa rin sila makakatulong kasi ikaw mismo yung nakakaramdam ng mga nararanasan mo. Kaya para-paraan na lang talaga para tumagal ka dito sa abroad. Ayan. So, ayan lamang for today's video day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next time. Bye-bye!